WIC. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Sabado. At oras na po ang ating programang Todo Balita Saturday Edition. As usual, sa loob po ng isang oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ngayon din pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niyang matagapagbalita. Ko po si Susan Valdez Yadaw. Kasama natin si Caron Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines. Sa ating balitang pambansa, DepEd kinundina pamamaril sa Nueva Ecija School. Todo Balita. DOJ hindi raw nakatutok sa mga negosyo ni Atong. Todo Balita. Underwater drone na lambat sa Pangasinan. Todo Balita. 1 kilometrong Tulyahan River na bistong tinabunan. SMC boss, tutuldukan baha sa Metro Manila. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat, China gumagamit na ng drone lambat laban sa chikungunya. Todo Balita. Sa ating mga balitang lokal, Bayambang Wire Clearing Group patuloy ang operasyon. Todo Balita. PDRA para sa TD Fabian isinagawa. Todo Balita. Hindi natutulog na serbisyo para sa ating distrito, pahayag ni Congressman Mark. Todo Balita. Pagsasanay sa Pangasinan Real Property Tax System, matagumpay na sinagawa ng pamahalang panlalawigan sa 44 na LGU. Todo Balita. At ngayon sa detalye na ating mga balita, kinundina ng Department of Education ang insidente ng pamamaril sa Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija noong Huwebes kung saan dalawa ang nasa kritikal na kalagayan. Sa isang statement nitong Biyernes, binigyan diin ng DepEd na anumang uri ng karahasan lalo na sa loob ng eskwelahan ay hindi katanggap-tanggap at hindi papayagan ng ahensya. We stand in full solidarity with the learners, teachers, and the entire school community affected by this appalling incident, diin ng ahensya. Ayon sa ulat ng pulisya, pumasok sa eskwelahan ang 18 anyos na suspect na sinasabing dating kasintahan ng 15 anyos na babaeng estudyante. Tinawag umano ng suspect ang biktima na lumabas ng classroom at nang hindi pansinin ay pinasok nito ang kwarto at binaril ang babae, saka naman nagbaril sa kanyang sarili ang lalaki. Kapwa nasa kritikal na kondisyon ang dalawa. Nakahanda ang Pilipinas sa pagtugon sa mga prioridad at kakaharaping hamon ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa harap ng chairmanship ng bansa sa susunod na taon. Inihayag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pagbati sa ASEAN sa 58th founding anniversary nitong Biyernes, Agosto 8. Sinabi ng Pangulo na ipinagmamalaki niyang nailatag ang pundasyon sa rehiyon na nakaangkla sa kapayapaan, kooperasyon at pinagsamang kaunlaran. Kinilala ng Pangulo ang patuloy na pagsasama-sama ng mga bansa sa ASEAN upang mapanatili ang mga adhikain para sa isang nagkakaisa at maunlad na rehiyon.
Samantala, nakatutok pa rin ang Department of Justice sa sinasagawang search and retrieval operations para sa mga nawawalang sabungero sa Lawa ng Taal, pati na rin ang mga bagong lumitaw na saksi. Ito ang pahayag ni Justice Spokesperson Miko Clavano matapos siyang tanungin kung iniimbestigan din ba ng DOJ ang tamang pagbabayad ng buwis ng mga negosyo ni Atong Ang na inakosahang utak sa likod ng pagkawala ng dose-dosenang sabungero. Finally, of course, the state will always have an interest in that. Always, always. But if we're just talking about this case, then mukhang hindi namin isasama yung financial records para dagdag pa niya. Nauna rito, sinabi ng Bureau of Internal Revenue na handa silang magsagawa ng investigasyon sa mga negosyo ni Ang kung may papakitang sapat at tamang impormasyon. Hindi pa rin nasagot kung may pananagutan ba o wala si Vice President Sara Duterte sa nilalaman ng impeachment complaint laban sa kanya kahit pa nagdesisyon ng Korte Suprema na ibasura ang reklamo dahil sa technicality. Ito ang nihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang press briefing sa India bago tumulak pabalik sa Pilipinas nitong Biyernes ng hapon. Ayon sa Pangulo, ang dinisisyon na lamang ng katastasang hukuman ng proseso at hindi tinalakay ang nilalaman ng reklamo laban sa Vice Presidente. Let me clarify, the merits of the case were not examined by the Supreme Court. This does not decide the merits of the case. It has no bearing on the rightness or wrongness of the impeachment, anang Pangulo. Again, there has no trial, so the merits of the case have not been examined, tried, adjudicated, argued, discussed. So accountability just doesn't come into it. Dagdag pa ng Pangulo. Voluntaryo at libreng tutulong sa pagresolba ng mga pagbaha sa Metro Manila ang San Miguel Corporation. Ito ay inanunsyo ng SMC President at CEO Ramon Ang nitong Biyernes, Agosto 9 sa head office ng SMC sa Ortigas, Pasig City. Ayon kay Ang, libre silang tutulong sa paglinis ng mga ilog sa Metro Manila na siyang nagiging sanhi ng pagbaha. Ako po, San Miguel Ramon Ang, nagvo-volunteer ako ngayon. Ako na ang tutulong sa buong Metro Manila masolve ang baha at no cost to the people at no cost to the government, wika ni Ang. Isiniwalat ng SMC boss na ipinatawag siya sa Malacanang kamakailan matapos ang pagbaha sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue kung saan ginagawa ang Metro Rail Transit. Nagtataka mano sila kung bakit bumaha pa rin sa lugar gayong pinalitan na nila lahat ng kanal dito. Sa kanilang pagsisiyasat dito na natuklasan na higit 1 kilometro ng Tulyahan River ang tinabunan upang gawing kalsada at mga paaralan kaya nabarahan ang pangunahing daluyan ng tubig mula sa Lamesa Dam. Dumalo sa press conference sa ilang alkalde ng Metro Manila tulad ni na Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, Las Piñas Mayor April Aguilar, Valenzuela Mayor Wes Gatchalian at iba pa. Nagsalita na si Department of Public Works and Highways Undersecretary for Regional Operations Roberto Bernardo sa harap ng pagkalat ng fake news at mga malisyosong aligasyon online na nag-aakusa sa kanya ng korupsyon at nagpapayaman habang nasa posisyon. Ang mga online report ay nibigyan rin ng maling impormasyon sa publiko hinggil sa kanyang katayuan bilang opisyal ng DPWH na nagsasabing sinibak siya ng Pangulo dahil sa mga issue ng korupsyon. Bilang isang matagal na lingkod bayan na nagtatrabaho sa DPWH sa loob ng halos 4 na dekada, maring tinanggi ni Bernardo ang mga paratang at nagpakita ng mga opisyal na dokumento upang patunayan na maulat at akusasyon laban sa kanya ay pawang kasinungalingan, walang basihan at naglalayong linlangin ng publiko. Ang mga ulat nito ay malawakang kumalat sa mga nakaraang araw,
Kaya naglabas si Bernardo ng formal na pahayag upang protektahan ang kanyang pangalan at linawin ang mga katotohanan. The allegations being circulated against me are not only false but clearly malicious, sabi ni Bernardo. Nakakuha ng pinaghihinalang underwater drone ng mga mangingisda sa karagatan ng Pangasinan noong Miyerkules ayon sa Philippine Coast Guard nitong Biyernes. Sinabi ni Commodore J. Tariela, ang PCG spokesperson for the West Philippine Sea, ang pinaghihinalang underwater drone ay nakuha ng mga mangingisda sa layong 149 nautical miles mula hilagang kaluran ng Bulinaw, Pangasinan. May haba itong 160 cm at lapad na 20 pulgada at tumitimbang na 100 kilo. Binanggit ni Tariela ng pinaghihinalang underwater drone ay sinuko na sa mga otoridad para masiyasat at maisalang sa analysis. Noong December na nakarang taon, nakakuha mga mangisda ng masbate na underwater drone na pinaniniwalaan na galing sa China. Mula 2022 hanggang 2024, 5 underwater drones mula sa China ang na-recover sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Samantala, sa ating balita sa ibayong dagat, gumagamit na ang mga otoridad ng China ng mga drone, lambat at insecticide para labanan ang pagkalat ng chikungunya virus na dumapo sa mahigit 7,000 katao, karamihan sa Foshan City sa Guangdong Province, mahigit 170 km mula sa Hong Kong. Bagamat bahagyang bumababa ang bilang ng bagong kaso, tinukoy ito ng mga eksperto bilang pinakamalaking naitalang chikungunya outbreak sa bansa. Ayon kay Cesar Lopez Camacho ng University of Oxford, unang pagkakataon na naitala ang chikungunya outbreak sa mainland China, kaya karamihan ay walang natural na immunity laban dito. Ang sakit ay bunga ng kagat na lamok at nagdudulot ng lagnat at pananakit ng kasukasuan. Dahil dito, sinimula ng pag-spray ng insecticide sa mga kalsada, tirahan, construction site at iba pang lugar na posibleng pamugaran ng lamok. Dumako naman tayo sa ating mga lokal na balita. Inilapit ang iba't ibang serbisyo ng pamahalang palalawigan sa Barangay Lasip at Barangay Talibao sa bayan ng Calasiao nitong Agosto 6 sa pamamagitan ng programang Ipagpatuloy ang Galing ng Pangasinan. Sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III, inihatid ng pamahalang palalawigan ang libreng medical check-up at dental extraction, mga gamot at bitamina. Malalaking tulong din ang pinamahaging food packs sa mga residenteng labis na nasalanta ng nagdaang pagbaha. Masayang sumali sa aktibidad ang mga chikiting sa beads making, origami at coloring. Mayroon ding libreng gupit at masahe na at nagpamahagi ang gikusina ng mainit na arroz caldo sa mga residente. Hatid din ng Provincial Veterinary Office ang libreng serbisyo para sa aso't pusa tulad ng anti-rabies vaccination, deworming, vitamin supplementation at castration. Nakisa sa programa sina Board Member Dr. Sheila Banikad, dating Board Member Chinky Perez Tababa, Attorney Candace Palagod, PGO Consultant at Executive Assistant, Attorney Rondale Castillo. Balita pa rin sa Kapitolyo, sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III, matagumpay na naisagawa ng Pangasinan Provincial Treasury Office ang 2 araw na pagsasanay para sa Pangasinan Property Tax System Treasury Module nitong Agosto 6 at 7 sa Capitol Resort Hotel, Lingayen, Pangasinan. Dinaluhan ito ng 44 na lokal na local government units mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan na layuning palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga empleyado pagdating sa real property tax system. Ipinahatid ni Executive Assistant Attorney Rondale Castillo ang mensahe ng pagbati at suporta
mula kay Governor Gico bilang pagkilala sa aktibong partisipasyon ng mga LGU sa naturang programa. Tampok sa pagsasanay ang mga mahalagang lecture at technical sessions gaya ng billing and assessment integration, collection and official receipt generation, simulated transactions and data entry at iba pang mga proseso na mahalaga sa mas epektibong pamamahala ng buwis sa mga LGU. Ang ganitong programa ay patunay na pagtutulungan ng pamahalang palalawigan at mga LGU upang mapabuti ang serbisyo sa mga mamamayan at may sulong ang mas sistematikong pamahalaan para sa lalawigan. Samantala, patuloy ang Bayambang Wire Clearing Group sa pagbabaklas ng mga spaghetti wire o salasalabat na dangling wire sa mga pangunahing kalsada ng bayan. Nitong August 8 o kahapon, ang grupo ay nagpatuloy ng operasyon sa poblasyon area hanggang sa highway patungong Barangay Tulbang. Dito ay nagtulong-tulong ang BPSO, MDRMO, Engineering, Globe at Converge. Samantalang LGU Bayambang pa rin sa pamumuno ni Mayor Nina Jose Quiambao at sa pamamagitan ng Municipal Disaster Risk and Reduction Management Council ay nagsawa ng isang Pre-Disaster Risk Assessment o PDRA kahapon, Agosto 8, kasama ang mga tanggapan at ahensya na may kaugnay sa sakuna bilang paghahanda sa mga posibleng epekto ng Tropical Depression Fabian. Walang tinataas na tropical cyclone wind signal sa probinsya, subalit ang LGU nakahanda pa rin para sa mapag-deploy ng mga kakailanganin kung sakali, kabilang na ang rescue equipment at vehicle, stockpile at supplies, mga gamot at mga evacuation center. Samantala, inihayag ni Distrito 2 Congressman Marco Huangco na sa serbisyong kanya binibigay sa kanyang mga kababayan, patuloy daw ang kanilang pagkilos upang matiyak ang maayos at makabuluhang mga proyekto para sa kanyang distrito. Isang mahalagang hakbang ay ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Gaya na lamang sa pagpulong niya sa kay Acting Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin ng National Irrigation Administration upang talakayin ang mga irrigation projects para sa Distrito 2. Sa pulong na ito, ibinahagi ang mga plano para sa paglalagay ng maraming deep wells bilang alternatibo sa solar-powered systems na hindi laging maasahan. Ipinakita rin niya ang pilot project na nasimulan bilang patunay na kanyang tinututukan ng kapakanan ng mga magsasaka. Dagdag pa rito, iminungkahi niya ang pagkakaroon ng matuwid at planadong canal systems para sa ikagaganda at ikakaayos ng farm-to-market roads na mahalagang bahagi ng agrikultura sa kanyang distrito. Samantala, isang serbisyo publiko ang hatid ng lokal na pamahalaan lungsod ng Alaminos sa pakikipag-ugnayan nito sa Professional Regulation Commission o Region 1 bilang bahagi ng Professionals Empowerment Day. Inanyayahan ang lahat ng mga profesional na sa isasagawang Professional Regulation Commission Mobile Service na gaganapin sa ika-30 ng Oktubre alas 8:05 sa Don Leopoldo Season Convention Center. Ilan sa mga serbisyo maaaring makuha ay ang mga sumusunod: initial registration, professional identification card renewal and duplication, certification, authentication, processing of exam applications, good standing, state board verifications, and petitions. Mag-online appointment sa pamamagitan ng PRC website https://online.prc.gov.ph at piliin ang Don Leopoldo Season Convention Center bilang preferred PRC Center. Sa ating balitang sports, sisimulan ng Wushu
multi-medalist na si Agatha Christensen Wong ang kanyang unang tsansa sa World Games para sa 47 strong team Philippines sa pakikipaglaban nito sa pinagsamang Women's Taulu Tajijan event sa High-Tech Zone Sports Center Gymnasium Biyernes sa Chengdu, China. Isa sa pinakamahusay na pag-asa ng medalya ng bansa sa multi-sports competition na ito para sa Manan Olympic Sports. Si Wong ay sasabak sa qualification round sa 10:15 a.m. at finals sa alas 7:50 ng gabi. Ipinagmamalaki ng 27 anyos na si Wong ang 2 pilak sa World Championship at 5 Southeast Asian Games na gintong medalya. Kaya isa siya sa mga paborito na mapunta sa podium at isang markadong karibal para kina Zian Lo ng Singapore, Zi Xuanqin ng Malaysia at Orina Ivanova ng Ukraine. Sumanya kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita Saturday edition. Ang inyong tagapagbalita, ako po, si Susan Valdezia daw. Antabayan po ninyo. Okay, ang ating nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Oras po natin, ganap na alas 5:30. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. TWIZ. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:33 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng Todo Balita, kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. At Susan Valdezia daw. Ano ito? Ngayong alauna ng umaga, August 9 ngayon, ang sentro ng Tropical Depression Fabian ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility. Palakpak. Buti naman na ano na siya, kumbaga, nag-high lang itong si Tropical Depression Fabian. Actually, sumilip lang. Oo, pinagpahinga naman niya yung mga lugar na palaging binabagyo. So, mabait siya. Sa bagay, nung una pa lang,
Nung hindi pa siya pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ang sabi most likely hindi siya mabubuo. Pero nabuo siya, pero lumabas din. Nakunan. Pero meron pang inaasahan natin itong buwan na to, kasi ang sabi ng Pag-asa, mga 2 hanggang 3 yung papasok po na bagyo. Pero ang high tide, sa mga sumasakit ng ulo, na tuwing umaga ay baha pa rin. Ngayon po araw ng Sabado, 1.11, magsisimula yan mamayang alas 8:27 ang pagtaas ng tubig. Yun. Kaya yung mga... Gaano kataas? Mataas ba siya? 1.11. Taas yun, no? Oo. Pero kasi wala namang ulan, so normal yon sa mga nababaha. Parang pero hindi ko matanggap yun, yung sinabi ni President Marcos. I-adapt na lang. Ganun na lang. Adaptation. Pero binanggit niya noon ni dating Mayor Benji Saplandim. Kasi nga yung ang papalubog nga ang Dagupan City, tapos yun nga yung ang tawag nito, high tide nga. Yung yung sa baha nga is ang kailangan niya adaptation na lang talaga. Kagaya nga yung pagtaas nga nila ng kalsada. Pag-adapt. Hindi yan pag-adapt pag-kontra dun sa kasi pag-adapt, masanay ka na lang. Sinasabi nga ng mga eksperto, sina engineer na may-ari ng may-ari ng Wanson. Yung baha naman kasi dadating. Engineer Jolo. Dadating, aalis din kasi kung maglalagay ka ng permanenteng istruktura na permanenteng makakasira. 12 months a year. Oo, permanenteng makakasira sa mga negosyo, ang tawag nga naman ni Engineer John, economic sabotage. Kasi yung kanyang, sabi nga, at saka yung sabi rin ni former Mayor Brian Lim, yung panahon ng tagbaha sa isang taon, kumbaga, it's not even 1/4 of the year. Pero ito, dahil nga wala nang ulan-ulan, nag-subside na ang tubig baha, pero merong mga stagnant water, although marami pang lugar yung baha pa rin sila. Pero ito sa mga lugar na andyan yung stagnant water, kaya ang kalaban na naman dyan, lamok. Ayan, ang campaign naman ng although palagi naman ito, ang mga LGUs may kanya-kanyang pangalan sa kanilang campaign, pero ito yung palaging ipinapaalala ng Department of Health. Sa Rosales naman ang nila, fight the bite. 1 mosquito, 1 bite, 1 life at risk. Imagine kahit isang kagat lang ng lamok na. So ang gagawin nila ay the usual, sabi dito, wear full sleeve clothes, init ngayon. Keep surroundings clean. Don't ignore fever with joint pain. Apply insect repellent. Throw away stagnant water. Alam nyo, yung sabi nga nila, kahit sa tansan lang o yung mga takip-takip ng mga bote, pag may tubig yan, pwede nang mangitlog yun ang mosquito. Dengue carrying man o hindi. And protect your family, spread awareness, not dengue. Ayan, ibalik ko lang dun sa pero nakalimutan ko na sasabihin ko. Dun sa yung pagbaha, mamaya na pag pumasok ulit sa isip ko, kulang, sabi na nga may ino-offer sa akin na Memo Max. Ini-ignore ko yung nag-offer para daw mas liwanag yung yung memory. Mas Ayan. matalas siya. Oo. Hindi naman kanina lang, nasa isip ko, hinintay kita matapos bago ko sabihin. Nung natapos ka, kalimutan ko na. Mamaya na yan. Ganun lang kabilis. Oo. Yung balita po natin kanina na meron po mga nakuhang floater sa karagatan ng Pangasinan, particularly binanggit doon sa balita, Bulinaw. Pero yun nga, yung kaibigan nga natin na dating may kinalaman na involved sa sa BFAR. Connected siya dati doon. Ayan, pinakita niya parang payaw, floater lang yung mga yon. Pero wala pa. O nga, merong yung itsura nung nakita nilang una. Parang payaw. Yung payaw, yung floater, ito yung fishing, siya? Bahay ng mga isda. Oo. Yung native siya. Anong tawag doon? Langkungan. At saka, nilalagay nila sa medyo malalim na area. Babalikan nila after several days or more than a week or
more than or weeks or ano. Para dun sila mangisda. Pag malaki po 'yon. Meron yung mga mangingisda, base na rin yung nakikita rin natin sa Facebook. Alam niyo ang Facebook punong-puno rin po 'yan ng mga positive informations. Meron yung mga maliliit lang na fish traps, pero yung payong malaki kasi siya. Kaya nilalagay nila sa mas malalim na area at sa medyo mas malayo. Pero abangan natin yung nito, yung update nito. So wala pa. Iniimbestigahan pa raw ng iniimbestigahan pa ng in charge sa Payaw. Yan, yung Payaw floater na yan. Kasi kaya nakita nga natin dito, kamukha nga naman nung ginagamit nga ng BFAR na inilulubog nila sa ilalim ng tubig. Kasi nung una meron yung mga suggestions, yung mga sirang truck, sirang jeep, ilubog na lang para pamahayan nga ng mga isda. Pero ayan, lumabas sa pag-aaral na hindi raw environment friendly. Hindi siya nakakasira sa environment yung kaisipan na yon. So hold yun. Samantala ito, napangiti ako at masaya akong mabasa ito. 12 Pangasinan micro, small, and medium enterprises. Yan na naman yung MSMEs kung ano yung unang M. Micro, small, and medium enterprises dito sa lalawigan ng Pangasinan. Naghahanda na sila para sa Manila Fame 2025. Siyempre, pag sinabi mong Manila Fame, papasok po dyan ang punong abala, ang nanay ng ating gobernador, si Governor Ramon Yecot III, si Dr. Arlene Grace Gico. Ng Project Abound. Siya actually nag-umpisa nito na pumili at bigyan ng pagkakataon ang mga micro, small, and medium enterprises sa lalawigan ng Pangasinan na makapag-exhibit sa Manila Fame 2025. Itong Manila Fame pang export quality yung dinidisplay po dyan. At ito po ay isang venue kung saan pwedeng makakuha ng mga orders yung mga MSMEs, not only for domestic market but lalo na international. Merong 12 ulit. Meron yung ilan dito na pang ilang taon na ba na silang pangatlo na ba to? Mula nung magsimula si Governor. O di sa unang taon niya. Sa una, ito ang tama, Manila Fame. Pangatlo. Tapos yung sa food naman, yung sa International Food Fair. Meron yung ilan dito na since year 1 kasali na sila. Kagaya ng yung kay Ma'am Joy. Crafter's Joy Corn Husk Products. So 12 sila at saka tinitignan yung mga produkto, tinitignan yung quality at syempre isang consideration dyan, bukod sa quality, isang consideration dyan, kaya ba nilang mag-produce ng marami kung sakasakaling magkaroon ng order. So Manila Fame, anong buwan yun? September ba yun o October? Yung una. So kasama sa mga kalahok, 12 na Pangasinan MSMEs, ang Oli plus Feli ng KNPH, Raj Handicrafts, Ikawayan Factory, parang nakasama na rin ito nung mauna, Gemma Souvenir Shop, Lapoy, Loom Weaving, Ilocana Handicraft, Women Empowerment Livelihood Association of Binalunan, baka pangatlong taon na nila to, Owelab, Blades Zorubio and Marvin's, Almas Handicraft, Aguinaldo Interiors, dati na rin to, Bandolf Industries, at Crafter's Joy Corn Husk Products. Pag nakikita ko to na pang international na ang mga produkto ng Joy Corn Husk, tutuwa ka kasi di ba nakita natin yung pag-uumpisa ni Ma'am Joy na talagang napakasipag niyang sumali sa mga trade fairs, yung mga organized ng DTI, pero ang ngayon pang international na, pang export na yung kanyang produkto from corn husk. So, congratulations. Antabayanan natin kung, yun, gaganapin ang Manila Fame from October 16 to 18 sa World Trade Center, Metro Manila, sa Pasay City. Katulad ng dati. Katulad ng dati. Ayan, na-miss natin si Sir Dobby. Kaya nga. Okay. Yun nga, sabi mo kanina, umalis na, no? Yung Oo, so, asahan natin ang magandang panahon
harinawa. Pero magdala pa rin po kayo ng payong. Alam niyo naman yung alam niyo naman yung panahon ko minsan, ang init. Pasok ka lang sa loob ng mall o kung pumasok ka lang sandali, paglabas mo, umulan na pala ng malakas. Medyo dulap na daysep. So, baloy. Pero yun, nakakatuwa yung naalala ko na yung balita na si nag-volunteer si Ramon Ang, SME boss, na siya yung lulutas nga sa sa problema ng baha sa Metro Manila. At yun nga yung sa lungsod ng Maynila. Oo, yung buong Manila ang lulutasin niya yung pagbaha doon. At meron nga nakita nga na 1 kilometrong yung Tulyahan River ang tinabunan para maging maging eskwelahan. Yun nga yung pagtabon nga nila sa mga daluyan ng tubig. Daluyan ng tubig. Ito yung cause nga po ng malawakang pagbaha. Katulad diyan sa yung na-discover din diyan sa Lingayen, yung tinatabunan ng mga waterways. Yun yung nagiging sanhi ng pagbaha diyan sa Lingayen na naabutan na ni Governor Monmon Gico. At saka yung sabi niya, yung announcement ni Ramon Ang ng San Miguel Corporation, tatayo sila ng resettlement area, tatayo sila ng paaralan. Dami niya tatayo para ma-relocate yung mga tatanggalin sa estero. Pero sabi niya, bigyan niyo ako ng authority kasi hindi naman pwedeng gawin yon ng isang pribadong kumpanya o kaya ng isang tao o ano man dyan kung wala yung batas mula naman sa lokal na pamahalaan. Ayan, sana ibigay na nila lahat kasi parang heaven sent itong si Ramon Ang. Kaya lang baka naman matagalan sa pag bigay ng authority kasi mawawalan ng pagkakakitaan. Pero iba mawawalan ng pagkakakitaan yung mga kumikita sa mga construction, yan, sa mga proyekto. Pero iba yung pursigido si Mayor Isko Moreno na malinis literally and figuratively yung kanyang lungsod. Yung Pasig River, 'di ba may kanta noon na anak ng Pasig dahil polluted yung Pasig River. Laki ng tulong ng San Miguel Corporation doon sa paglilinis at sila rin yung nag-introduce, kasama sila sa mga nag-introduce nung river taxi at nalinis nga yung Pasig River. Dito sa atin, hindi lang sa lungsod ng Dagupan, kundi ganun din sa ibang lugar. Sana ganun din ang mangyari na malinisan yung mga tabing ilog. Yun naman yung illegal infra. Unfortunately, dito sa bahagi ng Pantal River, dito sa pag-facing yung bridge, dito Pantal Bridge, dito sa right, ang daming mga structures doon. Pero possible na matanggal yung mga yan kung matutuloy na yung yung dredging na isasagawa. Kasi lalong-lalo na may mga bahay talaga na hindi lang sila tabing ilog. Yung iba nasa ilog talaga. Kaya kapag isinagawa yung dredging, para silang train. Oo, posibleng masira yung kanilang masira yung tawag nito? Yung pundasyon. Ng kanilang mga ng kanilang mga tirahan kasi posibleng magiba. Kaya yun, kapag ganyan na, yun nga yung sinasabi siguro ni Ramon Ang ipapagawa niya ng bahay kasi siyempre pag yung gagawin nga niyang siguro may nasa isip na siya o may master plan na siya kaya nasabi niya yon yung hindi ka basta-basta magsasagawa ng paglilinis o pag-isip kung paano ma-resolve yung problema sa pagbaha. Kailangan may kinukonsidera katulad nga yung mga nakatira mismo sa may ilog. At yun nga kapag ka magsasagawa ng dredging, maapektuhan sila. Nako, kukontrahin yan. Pero kung mabibigyan sila ng relocation, yung sa Maynila, na yun, parang 75% non-deal na between SMC and the LGU City of Maynila. Dito sa Dagupan noon, merong ganyan na programa noon si dating Mayor BSL Benjamin sa Planlim. Ang dami na-relocate. Oo, inilipat niya yung mga talagang mga nando sa mga nasa malapit sa ilog. Kasi nga, yun nga, yung parang high risk sila, so inilipat sila. Pero parang bumalik, no?
May mga time na ang ganda na yung malinis na, wala nang mga... Saka ano yun, ito yung daanan nun ng river cruise. Plus high risk kasi sila, nasa ilog sila o kaya tabing ilog. Kaya marami yung nalipat dun sa Bunuan Gazette at sabi niya, bakit ayaw niyong tanggapin? Magkakaroon kayo ng pagkakataon na magiging sarili niyo na yung inyong tirahan. At saka, pumartner naman ang Red Cross that time. Pero maganda kasi yung binigay ng Red Cross It's a single detach. Single detach, ibig sabihin, maliit man yung lot area, pero hindi magkakadikit yung mga bahay. Meron silang maliit na bakuran. Paligid ng kanilang bahay. Yung single detach. Pero ito kanina, yung balita natin, lumabas na sa Philippine Area of Responsibility si Fabian. Ngayon naman, papasok. Kasi yung una, di ba, ang balita ng Pag-asa, baka pumasok ng maramdaman itong si Fabian ng Lunes. Pero ang balita nga ngayon, lumabas na siya. Ito naman, panibagong bagyo na tatawaging Goryo. ABCDEFG. Pumasok ng PAR sa Lunes, kanto lalamot, ayon sa Pag-asa. Ayan na yung pangalawa. Dahil ang sinasabi nga, baka 2 to 3 na bagyo ang papasok ngayong buwan ng August. Na pwedeng madagdagan pa yun dahil umpisa pa lang ng buwan ng August. Ngayon 2 to 3. Huwag na sana magdagdagan kasi patapos na rin yung August. Next week, second week na. Tapos yung susunod niya. Mabilis naman yung araw. Parang meron nga ako nakita, tinali nila si Jose Marichan. Tsaka tinakpan ng bibig. Oo. Huwag ka munang kumanta. Huwag ka muna dyan. Sanang maaga. Di pa nga nakaka-recover. Sabi gano'n Di pa nga nakaka-recover. Nagpaparamdam ka na. Natawa naman ako doon. Ang aga. Oo nga naman kasi next month, September na. Kaya nila tinalian. Oo. Tumahimik muna siya. Ilang araw na lang, September na. Makakarinig na naman tayo ng yung mga paborito niyang kanta. Parang kulang na yung Pasko pag hindi mo maririnig yung mga kanta niya Di ba? At it will live forever. True. Ayan. Nagsimula na. Tuloy-tuloy po yung voters registration para sa barangay at SK elections 2025. So wala pa rin po yung wala pa rin yung sinasabi nilang pipirmahan na anytime ni President Bongbong Marcos yung pag-postpone ng BSKE. Nasabi nila kapag pinospone yun, mapapalitan na yung termino ng mga barangay at SK elections. So, sa dito sa Mangaldan, yung kanilang satellite registration schedule, nag-start yun ng August 1. So, hanggang 10 na lang. So, ibig sabihin hanggang bukas na lang. Sa mga hindi pa nakapagpa-register kasi Sabado at Linggo. Ito yung hanggang 10 lang talaga, di ba? Hanggang 10. So, Sabado at Linggo, bukas po bukas sila sa mga kanilang mga COMELEC offices ang mga empleyado po ng COMELEC. Yan, para sa mga magpaparegister at least 15 years old and above hanggang yung mag-15 ka na ng December 1. Dapat 15 ka na. At sa mga regular voters, at least 18 years old and above. Ayan. Ito, maganda to, yung ginawa ng Chief Executive ng Asingan. Executive Order number 023 Series of 2025, prescribing the speed limit for all kinds of motor vehicles within the territorial jurisdiction of Asingan and for other purposes. Meron tayong kinover nun na isang event dito dun sa kabilang hotel na isa sa nabanggit nila. It's a non-government organization na pwedeng non-government ba yun? Pwedeng gawin ng LGU, yung mag-set sila ng speed limit kahit sa mga specific lang na kalsada. Yung mga accident prone areas. Para to lessen yung accidents. Isa sa mga successful na local government o kaya lugar ay ang Davao City. Na talagang sinusunod yon. Pwede namang gawin sa habang ibang lugar. nagbibiyahe ka doon na, pasensya na po kayo, sabi ng taxi driver. At saka yung tour guide, pasensya na po kayo, nasa
poblasyon area na tayo, hindi tayo pwedeng tumakbo na mabilis hanggang 40. 40 lang yata yung pinakamabilis na doon eh. Dahil nga sa yung ordinance na yon. Yun, marami na rin nagsasabi ng mga ganyan. Dapat sa mga, maraming mga LGUs na madalas yung aksidente, lalong-lalo na sa mga motorsiklo. Yun. Para bumagal. Pati kasi, lalong-lalo na siguro yung mga motorsiklo, siguro mas dapat sila yung mabigyan ng speed limit kasi sila yung kung makaharurot kahit na ang liit-liit na espasyo, ayan, talagang haharurutin nila. Kaya tuloy kung minsan may aksidente, kasalanan nila yung makakabangga sa kanila damay. Parang ganon. Ganon naman talaga, lalong-lalo na kapag namatay. Ang ganon kawawa yung Oo, maski hindi ka gumagalaw, bumangga sa'yo, ikaw damay ka. Yan. Base dito sa executive order na pirmado ni Mayor Lopez, maximum allowable speed on city and municipal streets with light traffic when not designated through streets for passenger cars and motorcycles, 30 km per hour. Para naman sa ganun din sa motor trucks and buses, 30 km per hour. Pero sa mga crowded streets, approaching intersections at blind corners, passing school zones, passing other vehicles which are stationary or for similar dangerous circumstances, ang para sa mga passenger cars and motorcycles, trucks and buses, 20 km per hour. Lalo na yung poblasyon area ng Asingan, maliit lang. So kung kumbaga congested area, so 20 km per hour. Hindi naman kailangan na kasi magmadali pag ganun. So, iilan pa lang yung mga local government units na merong ganitong either ordinansa o kaya executive order. So, permado po yan ni engineer. Ang mayor po ng Asingan na isang engineer, si Engineer Carlos Lopez Jr. Merong plate distribution caravan sa Mangaldan, alas 9 na umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ito ay bilang paghahanda daw sa No Plate, No Travel Policy sa October. So, yung mga isasagawang serbisyo, i-distribute yung delayed plates para sa masasakyang registered mula 2017 pababa at pagpapalit ng 7-digit plates tungo sa 6-digit plates. Tandaan, para daw sa nakarehistrong sasakyan ito mula 2018 pataas naman, maaari na makuha ang inyong plaka sa inyong mga accredited dealers. So, yung 2018 pataas sa mga accredited dealers, yung 2017 pababa naman, gaganapin yan sa Mangaldan Municipal Hall grounds. Ayan, dalhin lang sa pag-claim ang mga sumusunod, original at photocopy ng latest ORCR, valid ID ng rehistradong may-ari. Kung hindi pa, nililipat ang ownership ng sasakyan, deed of sale. Ayan, dalhin din sa pag-claim kung may plaka ka na ba, sabi i-check muna online. Bisitahin ang www.ltotracker.com. Paano i-type ang inyong plate number o MB file number. Tapos i-click ang track and check availability. So, mas mabilis, mas sigurado raw. Yan. Yung isasagawang distribution nga ng plate number nila, yung plate nila para sa paghanda nga para sa No Plate, No Travel Policy sa buwan ng Oktubre. Buti inurong yon. Dati yung mga unang announcements August yung sinasabi. Kaya lang yung announcement o directive ng LTO pababa June, tapos implement ng August. Buti na lang inurong nila na October. Ayan, patras na patras. Para namang pipwersahin nila yung mga district offices na yung implementation, yung accomplishment, pero napaka-iksi ng timeline. Buti nilang inurong nilang October. So, August, September, October. So, more, malapit na rin yun kasi ang bilis nga lumipas ng araw. True. Good morning yan, Ernesto Musada, kay Glory Sanchez Maramba, kay
Julina Rodriguez, Roberto Nimer, yung ating mga tagapakinig dyan sa nadadaanan natin dito sa may Fernandez Street. Magandang umaga po. At saka kina Charito Calusa, Marife Munoz, at saka syempre si DC Vian Venice-Chua Armas. Good morning. DC. Kay Mamata ang tropa. Oo, Mamata ang tropa. At saka sina Kuya Polly, si Jerome, si JR, at saka si Yaya na hindi pa natin nakikita. Si Terry Ferrer, Alex Fuertes Carino, Glory Sanchez Maramba, si Benjamin Gaheto, at saka si Grace Matro. Kay Achikor Aquino at Kuya Mar dyan sa Tabang, kay Marie at Ninyo dyan sa may Lingayen at syempre mga kapitbahay. At saka kay Madam Rose, good morning. How are you? I'm fine, thank you. Si nasa Urdaneta. Meron yung mga taong walang matirhan. Meron naman yung taong nag-iisa lang, dalawang bahay. Kalang, lipat-lipat ka para hindi pa mahayan ng multo. Ayan, at kay Kuya Benji, good morning. At saka sa SG, security guard dyan sa may family court, dyan sa may CDR-RMC building sa Tondaligan. Good morning po. Yung mga members din ng Inner Wheel Clubs of the Philippines, District 379, headed by DCMJ Mary Jean Gaheto. Gayundato Gaheto. Nahilo na ako sa mga pangalan dito. Gayundato Mejia. Ayan, kita-kits mamaya alas 11 dyan sa St. John Paris para dyan sa yung project po na pagbibigay naman ng tulong ng Inner Wheel para sa mga nasalanta pa rin ng bagyo. Itong project na to initiated by IPDC Vian Venice-Chua Armas. Ayan. At saka sa ba ngayon? August 9. Ayan, no kahapon nilaunch yung Larong Lahi barangay level, may job fair na ginanap, Kabataan Disaster Preparedness at Dayo Basketball at maraming activities na naka-line up dyan sa bayan ng Kalasyaw para sa buwan ng kabataan. Okay. Sa mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makakasama po ninyo sa Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung mga nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantani Paragire. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat and happy weekend. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline